kanina nung papunta nga ako dito, napansin ko na medyo cloudy ngayon, kaya uulan kaya. Yan ang aalamin natin kasama ni Amor La Rosa. Good morning, Amor. Yes, good morning Carla, good morning Pilipinas. Ngayong umaga makakasama po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Aurelio. Magandang umaga sa iyo, Amor, sa lahat ng ating televiewers. Mr. Aurelio, ano po bang inaasahan nating magiging weather ngayong araw na ito ng Biyernes? Magiging maulan po ba ang buong araw na ito para sa ating mga kababayan? Unang-una, meron tayong namataan na low pressure area. Ito yung nasa bandang east ng Mindanao. At ito yung nasa layong 600 kilometers east ng General Santos City. Ito nga low pressure area ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone, kung saan itong ITCZ ay naapektuhan niya itong buong Mindanao. Samantalang isang pang weather system, itong Luzon Trap, kung saan naapektuhan niya itong malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Kaya inaasahan po natin na itong Visayas, at ganoon din ang Mindanao at yung Ilocos Region, Cordillera, Cagayan at Central Luzon ay inaasahan po natin na magiging maulap. Pero dito sa Mindanao ay nakikita po namin na magkakaroon po tayo ng katamtaman o moderate to occasionally heavy rains at thunderstorm. Kaya po paalala po sa ating mga kababayan dito sa Mindanao na maging alerto sa mga posibleng flash flood at landslide. Andun naman sa Central Luzon, Cordillera, Cagayan at yung Visayas ay light to moderate rains and thunderstorm po tayo. Pero dito sa Metro Manila at yung labing bahagi ng Luzon ay mas maganda hong panahon kumpara sa aking nabanggit na lugar dahil patuloy tayong makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap at pagdating sa hapon o gabi ay magkakaroon po tayo ng mga isolated na pag-ulan o thunderstorm. Mr. Aurelio, magpapatuloy po ba yung ganitong klase ng panahon hanggang sa Sabado at sa Linggo? Dahil nga umpisa na naman ang weekend bukas para sa kapakanan ng ating mga kababayan na nagbabalak o nagpaplano na guguli ng kanilang mga rest day dito sa mga bakasyunan. Sa bukas, Sabado at Linggo ay hindi gaano magandang panahon dahil po itong at ganun din yung ITCZ ay maapekto itong malaking bahagi ng ating bansa. Lalo-lalo po itong Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya sa itong Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay inaasahan po natin na magiging maulap halos buong araw at may mga pag-ulan at thunderstorm. Okay, so ayan po mga kababayan, para po sa mga nabanggit na lugar ni Mr. Aurelio, manatili po kayong tutok sa mga weather updates para po kayo po ay makapaghanda. At ito naman Mr. Aurelio, since meron tayong binabantayan na naman na low pressure area ngayon, paano ba yung magiging track nito sa mga susunod na mga oras at araw? Tama, meron tayong itong low pressure kayo ng daling araw ating namataan. At inaasahan po natin kikilos ito pa northwestward kung saan ito lalapit dito o dadaan sa Mindanao at Visayas. So, magla-landfall po ba itong low pressure area na ito dito po sa mga nabanggit yung lugar? Posible po mag-landfall dahil una nandito itong low pressure area at dalawang track ng ating binabantayan na maaaring mag-landfall dito sa Mindanao o Visayas o okay naman, lalapit lang po dito sa Eastern Visayas at ganoon din sa Eastern Mindanao. Okay, at eto naman, dahil nga meron pa rin tayong sama ng PAR, ito bang low pressure area na ito, pinalakas na ba nito ulit itong ating hanging habagat o yung southwest monsoon na alam naman natin kapag meron pong habagat mga kababayan, inaasahan po natin na magiging maulan po sa western section ng bansa, kabilang na nga po dito sa Metro Manila. So, Mr. Aurelio, inaasahan po ba natin na may epekto na itong LPA na ito sa ating habagat at sa iba pang weather systems na umiiral ngayon dito sa ating PAR? Itong low pressure area ay wala pang epekto itong habagat dahil po itong southwest monsoon o hanging habagat ay nasa banda po sa may West Philippine Sea. At kapag itong low pressure area ay nag-umilos pa northwestward at dumating mismo sa bandang malapit sa Luzon, ay saka lang po papasok ang hanging habagat o southwest monsoon. At itong low pressure area ang ating binabantayan ay may posibilidad na maging bagyo dahil ito ay nasa dagat pa lamang. So ayan po, antabayanan po natin mga kababayan kung ano po mga pagbabago o development na mangyayari po dito sa low pressure area na ito. Kaya magbantay po tayo ng mga weather updates at syempre po yan po ang ihatid namin dito sa Panahon TV. Ayan, maraming salamat Mr. Aurelio sa inyong binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon po. Bigay ng mga payo o tips para sa ating mga manonood lalo na ngayon na meron nga tayong low pressure area.
Tama, meron tayong low pressure area. Kaya po, paalala po sa ating mga kababayan, lalo na po sa Mindanao, kahit po low pressure area, ay binabantay natin yung mga pag-ulan. Kaya po yung mga prone sa landslide and flash flood sa Mindanao, kaya po maging alerto po tayo at mag-ingat. Ayan nga po at natunghayan po natin si Mr. Alzar Aurelio na weather forecaster ng Pag-asa. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik muna sa inyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Amor La Rosa.